Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi pa rin nakadalo sa event sa palasyo ngayong umaga. PBBM patuloy na nagpapagaling sa sakit na diverticulitis. Dating DPWH engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza at dalawa pang kapwa akusado babasahan ng sakdal ngayong araw. Technical divers at ROV idineploy na ng Philippine Coast Guard sa katubigan ng Basilan. Paghahanap sa mga nawawalang pasahero ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 nagpapatuloy. Sunog sumiklab sa isang malaking supermarket sa Fairview, Quezon City kaninang madaling araw. Kalamansig, Sultan Kudarat muling niyanig ng magnitude 5.7 na lindol kanina madaling araw. Ilang mga residente nagsilikas. At mahigpit na airport screening sa ilang bansa sa Asia ipinatutupad dahil sa banta ng Nipah virus. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 28, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Hindi ulit nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang event na idinao sa Malacanang ngayong umaga. Ayon sa palasyo, patuloy na nagpapagaling ang Pangulo mula sa sakit na diverticulitis. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano na ba ang update sa kalusugan ng Pangulo? Yes, Ella, sa update ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, recovering na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa sakit na diverticulitis. Dagdag ng kalihim, patuloy na nakatutok ang Pangulo sa kanyang mahalagang tungkulin, ngunit sa ngayon anya ang Executive Secretary at iba pang cabinet members ang magre-representa sa Pangulo sa ilang engagements. Kanina, si ES Ralph Recto ang umarap sa paggagawad ng 2025 Gawad Lingkod Bayani sa Palasyo. Sa ambush interview, matapos ang event, sinabi ni ES Recto na sa loob ng isang linggo, maaaring fully recovered na ang Pangulo. Well, it's only natural for the doctors to tell him to take a week rest. You know, last year I also had diverticulitis. I had it twice, December of 24 and January of 2025. Masakit yun. Ha? And I had downtime of a week for each episode at that time. So now I'm fully recovered, and I think in the next few weeks the president will be fully recovered. Ayon pa sa Executive Secretary, pinayuhan siya ng doktor na kaunting pahinga. Sa kabilaan niya nito, may ilang public engagement pa rin si PBBM sa loob ng palasyo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Nel, para sa kaalaman ng lahat, ano ba yung sakit na tinatawag na diverticulitis? Yan yung, Ella, isang kondisyon sa bituka at ayon sa palasyo. Pangkaraniwan itong nararanasan ng mga nagkakaedad na dahil dun sa minsan kakulangan ng fiber. Pangunahing sintomas nito yung pananakit ng tiyan, Ella. Alright, maraming salamat, Nel Maribohok. Naniniwala ang political party na Partido Demokratiko Pilipino o PDP na hindi uusad ang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa tagapagsalita ng grupo, duda sila sa mga naghain ng reklamo laban sa presidente. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung detalye nitong sinasabi ng PDP na hindi uusad yung impeachment complaint laban kay PBBM? Magandang tanghali, Aga. Hindi gugulong ang mga inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ngayon ay naisumite na sa House Committee on Justice
ayon sa isang political group. Ayon sa tagapagsalita ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na si Attorney Ferdinand Topacio, bukod sa manipis, partikular ang unang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus, may duda sila sa pinanggagalingan ng reklamo o kay De Jesus dahil naging kliyente nito ang First Lady na si Liza Araneta Marcos. Samantala, duda rin ang PDP sa intensyon ng Makabayan Bloc sa inihain nilang impeachment complaint. Paliwanag ni Topacio, maaaring leverage o bargaining lamang ito dahil may kaso si dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kaugnay ng pag-abuso sa mga kabataan. Ginagawaan niya ito ng Makabayan Bloc para sa kanilang pakinabang. Dagdag pa nito, pagkatapos makapaghain ng impeachment ng Makabayan Bloc, agad silang nagkaroon ng pagpupulong ng House leadership kasama si Speaker Faustino Boji D. Kaya naman naniniwala ang PDP na hindi uusad ang reklamo. Sabi pa ni Topacio, dudulog sila sa Korte Suprema para maghain ng petisyon kaugnay ng hindi naman pagtanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara sa kanilang impeachment complaint. Aga, ayon pa nga dito sa grupo ng PDP, ang kanilang, grupo ni Topacio na ang kanilang gustong pagdulog diyan sa Korte Suprema ay gusto nilang magkaroon ng doktrina ang Korte kung mayroon bang naging paglabag itong itong Office of the Secretary General sa hindi nila pagtanggap dito sa inihaing impeachment dahil ang sinasabi dito ni Topacio ay ministerial o bahagi ng kanilang tungkulin yung pagtanggap ng anumang impeachment na ihahain sa kanila. Samantala, kinukunan pa natin, sinisikap natin kunan ng panig itong si Attorney Andre De Jesus naman dito sa naging paratang ni Attorney Topacio na siya ay naging kliyente anya nito si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa ngayon ay wala pang tayong natanggap na kasagutan mula sa abogado. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Handa ang palasyo na makipagtulungan sa mababang kapulungan ng Kongreso kapag umusad ang impeachment case laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-refer na noong Lunes sa House Committee on Justice ang dalawang verified impeachment complaints laban kay PBBM. Naniniwala ang palasyo na pag-atake sa administrasyon ang paghahain ng impeachment complaint laban kay PBBM. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lamang ang Pangulo ang maapektuhan nito kundi maging ang ekonomiya ng bansa sa pagsasampa ng impeachment complaint. Hindi po mapapatigil ang Pangulo sa patuloy niyang pagtatrabaho para iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Kung kinakailangan po at sinasabi na dapat na magbigay ng anumang dokumento, muli ang Pangulo po ay gumagalang sa proseso. Inaasahang muling haharap sa Sandigan Bayan ang ilan sa mga akusadong DPWH official na iniuugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kabilang dito ang ilan sa mga tinaguriang BGC Boys o ang kabilang sa Bulacan Group of Contractors. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano yung inaasahan dyan sa anti-graft court sa pagdinig o sa pagdating dito sa mga detining DPWH officials ng Bulacan? Aga, ngayong araw itinakda ng Sandigan Bayan na gawin ang arraignment at pre-trial para dito sa mga akusadong DPWH official mula sa Bulacan 1st District Engineering Office na umano'y sangkot sa Ghost of Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. 1:30 ng hapon ngayong araw, inaasahang gagawin ng Sandigan Bayan 4th Division ang arraignment at pre-trial ng tinaguriang BGC Boys na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, maging ang kapwa-akusadong babae na si Cristina Pineda para sa kanilang kasong graft. Sa isasagawang arraignment, babasahan ng sakdal ang mga akusado kung saan ipapaliwanag kung anong krimen ang inaakusa sa kanila. Dito rin itatanong ang plea ng mga ito kung guilty or not guilty. Samantala, una nang ipinagpaliban ang arraignment para sa mga kapwa nila akusado na si dating Senador Ramon
Bong Revilla Jr. at DPWH official Juanito Mendoza sa February 9 dahil sa mga nakabinding motion na inihain ng kanilang kampo, gaya ng urgent omnibus motion for leave of court to move for investigation at omnibus motion to quash the information. Habang si Emilita Wat naman ay tumuloy sa kanyang arraignment nitong nakaraang Biyernes, January 23 at naghain na ng not guilty plea. Samantala, inaasahan rin na mangyayari ang pre-trial ngayong araw. Ilan sa mga posibleng gawin ay ang pagmamarka ng mga ebidensya, paglilista ng mga tetestigo sa kaso at pagtatakda ng schedule ng paglilitis. Isusulat ang lahat ng ito sa pre-trial order ng korte na siyang susundin habang umuusad ang kaso. Aga sa ngayon, hinihintay natin yung pagdating ng mga akusadong DPWH official. Yung mga lalaki, manggagaling yan sa New Quezon City Jail sa Payatas, habang ang babaeng akusado naman ay sa female dormitory sa Cap Karingal. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan. Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Pinadalhan na ng sabina ng Department of Justice o DOJ sina dating Senador Ramon Bong Revilla, Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Samantala, sasampahan na rin ang kaso ng DOJ ang mag-asawang Diskaya sa Court of Tax Appeals. Narito ang report ni Dante Amento. Formal nang naglabas ng sapina ang panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ laban kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., Senador Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kaugnay ito ng reklamong plunder na isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI dahil pa rin sa flood control projects anomaly. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, itinakda ang preliminary investigations of February 2 at 12. Dagdag pa ni Martinez, hinihintay na lamang nilang makumpleto ang receiving copies na natanggap na ito ng mga respondent. Kasama sa mga respondent sa reklamo sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Catalina Cabral, Gerard Opulencia at Henry Alcantara. Samantala, inaasahan na magsasampa na rin ng tax cases ang DOJ sa Court of Tax Appeals o CTA laban sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ito anya ay paglabag sa Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code na isinampa naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Partikular na ang tahasang pag-iwas o hindi pagbabayad ng buwis at failure to supply correct and accurate information. Ang mag-asawang Diskaya ang nagbulgar na maraming government official ang sangkot sa flood control scheme at pinaniniwala ang kabilang sa pinakamalaking may kinita mula sa maanumalyang proyekto. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaniniwalaan ng isang ekonomista at propesor na may negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang paraan ng pagtugon ng pamahalaan sa isyu ng anomalya sa flood control. Ayon pa sa kanya, nakaapekto rin ang kontrobersya sa flood control sa pagpasok ng mga foreign investors sa Pilipinas. Narito ang report ni Benedict Samson. Apektado ng isyu sa flood control ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito ang paniniwala ng ekonomista at University of the Philippines professor na si Astro Del Castillo sa kasalukuyang nangyayari sa bansa ngayon. Ayon sa profesor, mas napagtutuunan umano ng pansin sa ngayon ang usapin sa politika kaysa sa ekonomiya. At bagamat pursigido ang gobyerno sa paghabol at pagpapanagot ng mga sangkot sa anomalya, nararapat din na hindi maisantabi ang ekonomiya ng Pilipinas. Well, kaya nga ang sabi namin focus doon sa structural reforms. Hindi namin sinasabi na put a stop on this or take a pause or pag-ala. Hindi. Pursue talaga natin aggressively. We're for that. But sana mas ahead naman yung reforma. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, ang tanong ko, nasaan na po tayo sa reform pace? Kung sa pakutong pace, ahead tayo, sana po, di ba, mas maayos yung reform nangunguna? Doon tayo makakaakit ng event. Dagdag pa ng UP professor, ngayong taon nararapat na simulan at magmadali ang pamahalaan para ipatupad ang mga gagawing reforma. Ayon pa kay Professor Del Castillo, malaki ang may tutulong ng publiko para mapatibay ang structural reform na gagawin ng pamahalaan. Alam mo, hanggang wala talagang structural reforms, kahit ilagay mo dyan si Archbishop
advincula or sino man religious leaders at ang cabinet members na ay mga bishops, no? Walang mangyayari dyan. Dapat talaga may structural reforms. Kailangan manggaling sana rin sa tao, no? At yung mga talagang responsible legislators natin sana mag-initiate rin. Ma-pressure nila, no? Sana hindi na nakafocus sa mga political actions, no? Para naman kay Quezon City 2nd District Councilor Rani Ludovica, malaking tulong din ang pakikiisa ng mga botante para sa gagawing political reform. So ang problema ho talaga rito sa atin, we need political reform. Pag sinabing reform, pati po ang mga bumuboto ay dapat patugtog. Dahil hindi naman po mahalal itong mga korap na politiko, mga negosyanteng politiko, kung hindi dahil sa mga bumuboto na nasusuhulan. Samantala, dahil din sa isyu ng korupsyon sa proyekto ng gobyerno, tingin ng UP professor na naapektuhan nito ang pagpasok ng mga foreign investors sa Pilipinas. So noong 2020, when 2025 hit, no? And then yon impeachment pa rin, and then pumutok na yung ghost projects, no? Napansin namin talagang mukhang talagang hindi lang nag-pause, no? Mukha talagang medyo i-delay na for several years yung pagpasok nila. Pero napansin lang natin dun sa mga small and medium enterprises, makikita nyo pa rin along EDSA, may mga selected stores pa rin na sarado, no? Even sa malls. So talagang may pagbabago. Wala din yung sigla. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas na ng International Criminal Court o ICC ang magiging schedule ng pagdinig sa confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kasong crime against humanity. Sa siyam na pahinang desisyon ng ICC, isasagawa ito ng February 23, February 24, February 26 at February 27. Sa 4 na araw na magiging pagdinig, hahatiin ang kada araw sa 3 sesyon. Bibigyan naman ang dating Pangulo ng espesyal na medical accommodation kaugnay ng gagawing pagdinig. Nauna nang lumabas sa desisyon ng ICC na fit para sa pre-trial ang dating Pangulo. Posibleng itigil ng plenaryo ng Senado ang sweldo ni Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa patuloy niyang pagliban sa mga sesyon. Ito ang isa sa mga questioning pinag-uusapan matapos ang ilang buwang absence ng senador. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Inilahad ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na pinag-uusapan na mga posibleng hakbang kaugnay ng kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Partikular dito ang patuloy na hindi paglahok ni Senador De La Rosa sa mga sesyon ng Senado simula pa noong November 2025. Kasunod dito ng pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla na mayroon ng inilabas na arrest warrant ang International Criminal Court laban kay De La Rosa. Ito ay bilang akusado sa kaso kaugnay ng war on drugs campaign ng nakaraang administrasyon ng kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Senador Ping, napag-usapan kasama ni Senate President Vicente Soto III ang tungkol sa issue ng hindi pagpapakita. More or less, yun ang isang suggestion na baka isuspend or itigil yung sweldo kasi parang sabi ko kay SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung hindi mo pa sweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Bound tayo ng Ethics Committee recommendation. Once ma-adapt sa plenary, pwedeng isa sa mga recommendations at pwedeng implement ng plenary na itigil. So that's one of the suggestions. Paliwanag pa ng mambabatas, maaari ring talakayin ang issue sa Senate Committee on Ethics and Privileges sakaling may maghain sa komite ng reklamo. Isa na anya sa narinig niyang maghahain ng ethics complaint ay si former Senator Antonio Trillanes IV sa ika-6 na buwang absence si Senador Bato. Pwede sa recommendation, pwedeng gamitin yung Ethics Committee recommendation na merong kasama sa recommendation to amend the rules.
Nilinaw naman ni Lacson na hindi siya magiging bahagi ng anumang rekomendasyon para parusahan si De La Rosa. Aniya, wala siyang moral authority upang gawin ito dahil minsan na rin siyang nalagay sa kahalintulad na sitwasyon. 15 taon na ang nakalilipas. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggal ang 2 senador sa pagiging miyembro ng Senate Committee and Privileges. Ito ay matapos mabuo ang komposisyon ng komite noon lamang Lunes. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, sino itong mga senador na tinanggal sa Ethics Committee at ano yung dahilan ng pag-aalis sa kanila? Aga pinalitan sina Senators Ronald Bato de la Rosa at Joel Villanueva bilang miyembro ng Senate Committee on Ethics and Privileges dahil sa conflict of interest. Kasabay ng pagbabalik sesyon ng Senado, agad ring nagsumite ang Senate Minority Bloc ng listahan ng mga miyembro nito para sa Ethics Committee. Bunsod nito, nabuo ang naturang komite matapos ang nasa 3 buwan ng maihalal bilang committee chairperson si Senator J.V. Ejercito noong October 2025. Ngunit matapos makumpleto ang komposisyon noong Lunes, naghain ng mosyon sa plenaryo si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri para sa pagbabago ng ilang miyembro nito. They replaced the members because of a conflict of interest, because I think the 2 members that were there, I think, have cases, Mr. President. So, Senator Amy Marcos will replace Senator Batol de la Rosa and Senator Rodante Marcoleta, Vice Senator Joel Villanueva. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, motion is approved. Naitala bilang committee vice chairperson si Senador Kiko Pangilinan at ang iba pang mga miyembro nito na sina Senators Risa Ontiveros, Erwin Tulfo at Christopher Bongo. Inaasahan namang tatayo bilang chairperson si Senador Kiko sa oras na mag-inhibit si Senador JV sa pagtalakay sa ethics complaint laban sa kanya. Dinipensahan naman ni Senador Migs si Senador JV mula sa umano'y hindi pagganap ng tungkulin ng committee chair. Ito ay sa gitna ng inihaing ethics complaint laban kay Ejercito dahil sa umano'y kawalan ng aksyon sa naunang reklamo na inihain laban sa nooy Senate President Francis Jesus Cordero. Nilinaw ni Zubiri na ang pangunahing dahilan ng antala sa pagtalakay ng ilang ethics complaints sa Senado ay dahil hindi pa nabubuo ang komposisyon ng komite. Partikular ito dahil sa kakulangan sa listahan ng mga miyembro ng Ethics Committee mula sa panig ng Senate Minority Bloc. Bukod dito, naging abala din ang Senado sa budget deliberation at bicameral conference committee meeting hanggang sa abuti na ang break ng sesyon. Aga inaasahan na magsisimula na rin talakay ng ilan sa mga ethics complaint sa ethics or ng ethics or Senate Committee on Ethics and Privileges sa mga susunod na araw. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na hindi mabubura ng isang rescue operation ang daan-daang insidente ng agresibo at iligal na presensya ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, tungkulin ng bawat responsableng Coast Guard ng anumang bansa ang magligtas ng buhay at magbigay ng tulong sa mga nangangailangan nito sa dagat. Ang Chinese Coast Guard vessel na tumulong sa mga tripulante ng MV Devon Bay ay kabilang sa flotilla na iligal na nananatili sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, partikular sa paligid ng Bajo de Masinloc. Noong Lunes, dumating sa Maynila ang BRP Teresa Magbanwa, sakay nito ang 15 tripulante ng MV Devon na na-rescue ng Chinese Coast Guard at 12 pang iba pa matapos lumubog ang kanilang barko noong January 23 sa karagatang sakop ng Bajo de Masinloc. We are happy na ligtas yung ating mga kababayan. Natutuwa tayo, ligtas sila. It is one action
of a Coast Guard to save life at sea. It will not erase the hundreds of coercive and aggressive actions done in the past. Muling nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Chinese Embassy sa Makati City ang iba't ibang grupo sa pangunguna ng Filipinos Do Not Yield Movement. Nais nilang ipakita ang kanilang suporta sa pamahalaan sa patuloy na pag-iit ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa gitna ng palitan ng pahayag ng mga opisyal ng pamahalaan at ng embahada ng China. Mula sa Makati City ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale Live. Ryan, ano yung pangunahing panawagan ng mga nagpoprotesta dyan sa harapan ng Chinese Embassy? Aga panawagan nila ay deklarang persona non grata ang mga Chinese diplomata dito sa Pilipinas dahil yan sa patuloy na panghaharas at pambubuli ng mga Chinese sa mga Pilipino sa West Philippine Sea sa exclusive economic zone ng bansa. Ang kilos protesta kaninang umaga sa harapan ng Chinese Embassy dito sa Makati ang iba't ibang grupo sa pangunguna ng Filipino Do Not Yield Movement. Ito ay upang ipakita nila ang kanilang suporta sa pamahalaan at mga opisyal na patuloy na naninindigan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Suportado rin nila ang panukala sa Senado na pag-aralang ipapersona non grata ang Deputy Spokesperson ng Chinese Embassy sa Maynila na si Go Wei dahil sa patuloy na patutsadahan nito sa ilang senador at opisyal ng Pilipinas. Taliwas ito sa diplomatic norms. Nananawagan po ang grupo namin, ang mga Chinese diplomat po, itag as persona non grata dahil sa ginagawa nilang pambubuli, pananakit. Pero at least po lumalakas na yung boses, nagkaroon na po ng tag as persona non grata. Ngayon po, lalaban po ang grupo namin, mananawagan na huwag patulugin yung persona non grata na issue na yan sa mga Chinese diplomat po. Aga sabi ng grupo, ang ginagawa ngayon ng China ay paglilihis lamang sa totoong usapin sa West Philippine Sea, kung saan iligal ang presensya ng mga barko ng China at patuloy na binubuli ang maliliit na mga mangingisda. Natatakot din sila sa maging ang bagong diskubre na natural gas sa Malampaya ay agawin din ng China sa Pilipinas. Kanina pinunit at sinunog ang mga larawan ni Chinese President Xi Jinping bilang bahagi ng kanilang programa. Bago mag alas 11 kanina ay agad naman silang tinapos na yung kanilang programa dito sa harapan ng Chinese Embassy at payapa naman yung kabuuan ng kanilang naging kilos protesta. Diyan muna ang latest mula dito sa Makati. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng mga technical divers at remotely operated vehicle o ROV sa katubigan ng Basilan para paigtingin ang isinasagawang search and rescue operations matapos na lumubog ang MV Tricia Kirsten 3 noong Lunes. Sisisid ang technical divers para magsagawa ng underwater search and rescue operations at mahanap ang mga nawawala pang pasahero ng lumubog na Roro. Habang gagamitin naman ang ROV para magsagawa ng deep water inspection at enhanced search capability sa mga area na hindi na kayang sisirin ng divers. Sa record ng PCG, sa ngayon ay mayroon pang 10 hinahanap na pasahero mula sa lumubog na Roro vessel sa Basilan. Grounded na at hindi maaring bumiyahe ang lahat ng barko ng Allison Shipping Line kasunod ng paglubog ng MV Tricia Kirsten sa Basilan noong Lunes kung saan 18 ang napaulat na nasawi. Nabisto ng Department of Transportation o DOTR na hindi lang isa kundi mahigit 30 insidente sa karagatan sa nakalipas na ilang taon ang kinasangkutan nito. Hindi lubos maisip ni Transportation Secretary Giovanni Lopez kung paano ito nabibigyan ng Safety Compliance Certificate ng Marina o Maritime Industry Authority. Pinagpapaliwanag ng DOTR ang Marina sa mga naging aksyon nito, lalo na
at epektibo hanggang Oktubre ngayong taon ang safety compliance ng naturang shipping line. So I'm asking Marina, what did we do for the last how many years? Nasaan ang mga report? Ano ba yung pagkukulang natin? Sa kapapasok lamang na balita, opisyal nang na-promote bilang 4-star general at ngayon ay isa ng ganap na Philippine National Police Chief si Jose Melencio Nartates Jr. Ngayong umaga ay isinagawa sa Malacanang ang donning of ranks kay Nartates na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bago maging ganap na hepe ng PNP, 5 buwan na nagsilbing bilang acting PNP chief si General Nartates matapos na alisin sa pwesto si dating Police General Nicolas Torre III. Abangan ang iba pang mga detalye mamaya sa Ito ang Balita. Magkakaroon ng pagtaas ng singil sa kuryente ang mga Meralco customers simula sa Marso ngayong taon matapos aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang cost recovery claims ng ilang power producer na nagkakahalaga ng 31 billion pesos. Pinayagan ng ERC ang paniningil ng dagdag na PO2 816 kada kilowatt hour sa loob ng 12 hanggang 36 na buwan na sasaklaw sa mahigit 29 billion pesos ng San Miguel Group, 1.75 billion pesos ng ASEN at 380 million pesos ng Panay Energy. Ayon kay ERC Chairman Francis Saturnino Juan, minimal o halos walang epekto umano ito sa kabuang singil sa kuryente ng mga consumer. Papasok ang dagdag singil kasabay ng tag-init kung kailan tumataas ang konsumo ng kuryente, bukod pa sa naunang 5.1 billion pesos na sinisingil na rin sa mga customer mula sa naunang ERC order. Isang sunog ang sumiklab sa isang malaking supermarket sa Fairview, Quezon City kanina madaling araw na umabot sa ika-5 alarma. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinaas ang first alarm sa sunog bandang 4:44 ng umaga at mabilis na inakyat sa fifth alarm pagsapit ng 5:50 ng umaga dahil sa tindi ng apoy. Dakong 8:01 ng umaga kanina nang i-anunsyo ng BFP na fire under control na ito matapos rumesponde ang maraming fire units. Habang 10:48 naman ng umaga nang ideklara na itong fire out. Wala namang naiulat na nasugatan o nasawi sa insidente habang patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at ang lawak ng pinsala sa establishmento na isa sa mga pangunahing membership shopping center sa Metro Manila. Ayon sa pamunuan ng supermarket, dahil sa insidente, pansamantala munang sarado ang nasunod na gusali habang mananatili naman bukas ang iba pa nitong branches sa Quezon City. Nasabat ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport ang nasa 3.72 million na halaga ng marijuana na nangyari noong January 22, 2026. Isinilid sa 8 parcel ang mga kontrabando na idineklarang mga damit, dog food at board games. Subalit nang dumaan sa inspeksyon, nadiskubre na naglalaman pala ang mga parcel ng mahigit sa 2,000 gramo ng tinuyong marijuana o kush na i-turn over na sa Philippine Drug Enforcement Agency ang mga nasabat na droga para sa proper disposition. Habang naharap din sa patong-patong na reklamo ang suspect na nagpadala ng parcel. Lumikas ngayon sa kanilang mga tinitirhan ang ilang residente ng Calamansig at Lebac, Sultan Kudarat Province matapos na muling tumama sa kanila ang 5.7 magnitude na lindol dakong 1:00 ng madaling araw kanina. Sa mga videong ibinahagi ng ilang netizen, makikitang lumabas sa kanilang mga bahay ang mga residente nang maramdaman ang malakas na pagyanig.
Nagtulong-tulong naman ang Philippine Coast Guard at mga pulis para madala sa evacuation center ang mga nagsilikas na residente. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na gawin ang ibayong pag-iingat, iwasan na magpanik at lumayo sa mga sirang istruktura. Ininspeksyon kahapon ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang nawasak na flood control project sa Butuanon River sa Cebu City matapos ang matinding pagbaha na naranasan noong Nobyembre dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Pinag-aaralan ng DPWH ang posibilidad ng pagtatayo ng retention pond na siyang magsisilbing temporary impounding structure upang pigilan ang pagragasa ng tubig ulan sa mabababang lugar. Ito ay habang hindi pa nasisimulan ang konstruksyon ng mas malaking Sabo Dam. Ipinag-utos na rin ni Secretary Dizon ang pagpapatupad ng no-build zones sa paligid ng Butuanon River para mas lumawak at mas lumaki pa ang kapasidad ng nasabing ilog. Patuloy ngayon ang pamamahagi ng tulong ng barangay at lokal na pamahalaan ng Tuayan, Datu Hofer sa Maguindanao del Sur para sa mga pamilyang lumikas matapos sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng 90th Infantry Battalion ng Philippine Army at grupong Dawla Islamia bandang alas 10 ng umaga kahapon. Pansamantalang inilikas ang 83 internally displaced persons o IDPs at dinala sa isang housing project sa Barangay Tuayan upang mailayo sa patuloy na sagupaan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nagsagawa ng clearing operation ang militar matapos matukoy ang presensya ng mga armadong individual sa lugar. Isang sundalo ang naiulat na nasugatan sa insidente bagamat hindi pa pinapangalanan ng mga otoridad. Bagamat sinasabing humupa na ang tensyon sa lugar, hindi pa rin pinapayagan ng mga lumikas na residente na makabalik sa kanilang mga tahanan habang patuloy ang pagbabantay at operasyon ng militar. Ito na yung naging problema natin ng peace and order. Akala ko nga, ito na tuloy-tuloy na. Sabi ko sana tuloy-tuloy na tayo para yung mga anak buhay nila is hindi na sila mahirapan. And the same time, yung mga pananim nila, kasi nag-provide na kami doon ng fruit trees para sabi ko kung ito yung lalaki para mayroon kayong pagkakitaan. Magandang balita para sa turismo ng hilagang parte ng Pilipinas. 5 tourism destinations at pasilidad sa Cordillera Administrative Region ang nakapasok at kinilala sa ASEAN Tourism Standards Awards 2026. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, ano-ano yung mga destination ang kinilala sa ASEAN Tourism at gaano ito kahalaga para sa rehiyon? Yes, Aga, malaking tagumpay ito para sa Cordillera dahil 5 tourism destinations at pasilidad sa rehiyon ang kinilala sa ASEAN Tourism Standards Awards 2026. Kabilang sa mga parangal ang Cordillera Convention Hall ng Baguio Country Club na nakatanggap ng ASEAN MICE Venue Award sa Exhibition Venue category at ang Infinity Garden ng Baguio Country Club na pasok naman sa Event Venue category. Kinilala rin ang Lemonade Hotel bilang isa sa mga nakatanggap ng ASEAN Green Hotel Award, habang ang Ganduyan Eco Trail and Farm Experience ay pasok sa ASEAN Sustainable Tourism Award sa Rural category. Samantala, nakasungkit din ng parangal ang Tabuk City na kinilala sa ASEAN Clean Tourism o Tourist City Award. Ayon sa Department of Tourism Cordillera, ang formal na awarding ceremony ay gaganapin sa ASEAN Tourism Forum na isasagawa sa Cebu City sa January 30, 2026. Ayon sa Department of Tourism officials, patunay ang mga parangal na ito na ang Cordillera ay kinilala sa ASEAN level dahil sa pagsusulong ng malinis, sustainable at responsableng turismo na nakatutulong din sa lokal na ekonomiya at kabuhayan ng mga komunidad.
Isang malaking karangalan ito para sa Cordillera at patunay ng mga pasyalan sa rehiyon ay kayang makipagsabay sa pinakamahuhusay sa buong ASEAN. Yan mo ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Gagraduate o magsisipagtapos na ngayong taon ang nasa 100 mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps sa Western Visayas Region. Ayon sa Department of Social Welfare and Development Region 6, naabot na ng mga ito ang tinatawag na self-sufficiency status. Para sa detalye may report, si Lalaine Morano live. Lalaine, ano ang mangyayari pagkatapos na sila ay makagraduate na sa 4Ps? Ella, kahit sila ay graduate na sa 4Ps, isa sa ilalim pa rin sila sa aftercare program para ma-monitor pa rin ang kanilang kalagayan. 100,179 household beneficiaries sa Western Visayas ang nakatakdang gagraduate na ngayong taon. Ayon sa data ng Department of Social Welfare and Development 6, bawat isa sa kanila ay isinailalim muna sa management process ng mga social workers bago sila tuluyang idineklarang graduate. At batay sa kanilang Social Welfare and Development Indicator, karamihan sa kanila ay naabot na ang Level 3 status o ang tinatawag na self-sufficiency level o may kakayahan ng suportahan ng kanilang pangunahing pangangailangan. Namonitor din ang ahensya na karamihan sa kanilang mga anak ay mga professional na at may stable job. Ang ilan naman ay wala ng anak na 0 to 18 years old at nag-aaral pa. Liban dito, may nauna ng 117,000 na household ang nagtapos na sa riyon simula nang ipatupad ang 4Ps. Hinihintay na lamang ng DSWD6 ang guidelines mula sa kanilang central office para sa replacement ng mga beneficiary o pagtanggap ng mga bagong beneficiaryo. As of January 5, 151,801 households ang kasalukuyang naka-enroll sa 4Ps program. Yung muna ating balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Haharap sa korte sa Los Angeles ngayong linggo ang social media giants na Meta at YouTube dahil sa kasong kaugnay ng umano'y paglala ng social media addiction ng mga kabataan sa Estados Unidos na isinisisi sa kanila. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na lilitisin ang mga social media giants sa ganitong uri ng kaso na madalas ay nadi-dismiss noon dahil sa Section 230 ng Communication Decency Act na nagbibigay proteksyon laban sa pananagutan ng user-generated content. Kapag nanaig ang mga nagdemanda mula North California, posibleng maharap ang mga kumpanya sa milyong-milyong dolyar na danyos at magbukas ng pinto sa libu-libong kahalintulad na kaso sa iba't ibang korte sa US. Maaari ring magresulta ang desisyon sa mas mahigpit na regulasyon sa pag-access ng mga minor de edad sa social media platforms. Samantala, nagbayad na ng settlement ang TikTok upang maiwasan ang pagdinig at tuluyang makaiwas sa paglilitis. Iginiit ng Saudi Crown Prince na si Mohammed bin Salman na hindi papayagan ng Saudi Arabia na gamitin ang kanilang airspace o teritoryo para sa anumang aksyong militar laban sa Iran. Sa isang phone call kay Iranian President Masoud Pezeshkian, sinabi ng Crown Prince na suportado ng Riyadh ang mga hakbang na idaraan sa dialogo upang mapanatili ang seguridad at katatagan sa rehiyon. Kinumpirma rin ng Iran na bukas ito sa anumang proseso sa ilalim ng international law na makakaiwas sa digmaan. Nauna na rin nagpahayag ang United Arab Emirates na hindi rin ito pahihintulutan ang paggamit ng kanilang airspace o karagatang sakop para sa pag-atake sa Iran. Ang pahayag ay ginawa sa gitna ng pangamba sa posibleng aksyong militar ng US laban sa Iran. Nagpatupad ng mas mahigpit na airport screening ang ilang bansa sa Asia matapos makumpirma ang outbreak ng deadly Nipah virus sa West Bengal, India.
Ayon sa India Health Ministry, 2 kaso na ang naitala mula Disyembre na kapwa healthcare workers habang 196 na mga nakasalamuhan nila ang na-trace at nagnegatibo sa virus. Dahil sa banta, sinimula na ng Thailand ang health screening sa 3 paliparan habang nagpatupad din ng screening ang Nepal sa Kathmandu Airport at mga land border nito sa India. Ang Nipah virus ay maaaring maipasa mula hayop patungo sa tao at may mataas na fatality rate na umaabot sa 40 hanggang 75%. Wala pang bakuna o gamot laban dito. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 18, versikulo 21 hanggang 22 na nagsasabi, Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito, sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.